Hi guys! Welcome back to our channel. Morning. Good morning, good morning. And grabe, pupunta na nga lang kami sa opisina. Ganito pa kadilim. Oo nga. Nung isang araw, maliwanag naman. Kaya di ba sabi ko po maaraw na? So, ano pa? iba yung sunrise. No? Oo, nag-ano na nga tayo eh. Nag-move ng oras para mas maliwanag sana. Pero hindi ko alam. So yung magandang umaga sa inyo guys. It's Wednesday again. Bilis ng araw. 2 araw na lang. Nagbibilang na agad ng weekend. Hindi, grabe itong nangyari na itong buong week na to. Kasi holiday Monday, pumasok ako guys. Kasi talagang may nirarush kaming project. Yan, pumasok kami pareho. Yeah, oo nga pala. Yan, pareho kaming may OT. And walang holiday. So kayo ba? Yan, pumapasok ng holiday. Hindi naman kami double job guys, no? Isa lang naman yung job, pero medyo mabigat na rin kasi yan, nag-work tayo ng holiday. Baka hindi na rin kayain kung double job pa. Kaya syempre, yung iba, time na yun sa family. Isipin nyo guys, so isa lang yung work namin, pero feeling namin kulang na kulang pa yung oras namin. Kaya saludo kami sa mga nagdo-double job, triple job. Grabe, hindi na namin alam talaga paano pinagkakasya yung oras. Kasi kami nga na, yan, pero pa OT-OT rin, somehow parang double job na yun, no? Kasi kung isusuma mo rin, ganun din. Yun, so nakakapagod din talaga. Yan, babawian ka ng katawan mo. So dapat din may pahinga, yan, may time sa family, bawi sa anak. Yan, para hindi lang naman laging trabaho at opisina. May nag-a-advise nga na wag masyado daw mag-OT kasi mapupunta lang din daw sa tax yung ino-OT mo. Which is totoo naman. Pwede kasi pagtaas ng income mo, pagtaas din ng tax. Pero i-balance mo rin kasi syempre hindi naman totally negative yung double job or OT. Yan, kung may mapoprovide din naman na basic needs mo, why not? Basta balance lang din sa katawan. Ganun din naman yun eh. Kahit mo mag-double job ka, tataksan ka rin. Ganun din. Yan. Pero kung ano yung requirement, syempre comply din tayo. Kasi kaya nga tayo hinar because of our capacities. Yan. Anyway, ito na naman tayo guys sa panibagong update yan regarding immigration policies dito sa Canada. Negative na naman ba yan? Hindi naman masyado. Hindi naman totally. Pero ito ang student direct stream ay nagsara na. Ayan, close na. So, alam to na mga nagbabalak maging international student dito sa Canada or yung nakapag-apply through this stream, yung SDS kung tawagin. So, by way of background kasi, kung mag-apply ka as an international student dito sa Canada, you can apply 2 ways. Yan yung regular stream, yung pasa ka ng application and then later on antayin mo yung pa-medical request and then wala kang kailangang ipasang language test and wala rin kailangang ipasang GIC or Guaranteed Investment Certificate. So proof of funds mo lang sa bangko para may show mo na may pambayad ka ng tuition. So yun yung regular stream. Yung regular stream kasi medyo matagal ang processing. So it can take you several months. So tayo parang 3 buwan, 4 na buwan. Tama ba? Parang 54 days pala. 2 buwan lang bago ma-approve. Pero kapag SDS kasi yung another mode or yung student direct stream ay nasa 20 days lang yung processing. So, ito yung parang expedited way para makapag-apply ka as an international student dito sa Canada. Para siyang fast lane, kumbaga. Kasi nga, syempre, sa regular stream, medyo pabagal, ang dami mong kasabayan na nag-a-apply. So, yung SDS naman, yun yung pinabilis. And certain countries lang yung pwedeng mag-avail nung SDS. Kaya lang sa SDS guys, kaya siya pinabilis dahil magsasubmit ka na agad ng medical bago ka pa i-requestan. And then, kailangan mo ng language test and kailangan mo ng
GIC or yung Guaranteed Investment Certificate sa Scotiabank. Yun yung maglalagay ka ng pera sa bank, yan, as proof na meron kang pagkukunan ng iyong tuition or cost of living pagdating mo na dito sa Canada. So maraming gumagamit ng SDS, yan, para mas mapabilis yung proseso kumpara sa regular stream. So kami guys, nung nag-apply nung student permit ko, student visa, kasama sila Alwin as OWP, hindi kami nag-SDS. Yun, kahit alam namin mas mabilis yun dahil nga medyo maraming requirements. So ang mako-comply lang naman namin, alam ko medical, yan, para mas mapabilis kahit nasa regular ka. Pero kapag SDS kasi may GIC pa, so iniisip ko nasa Pinas ako, parang hindi ko alam paano mag-set up ng GIC. Yun yung mga worries ko. Tapos mawi-withdraw mo lang yon in staggered amounts, so hindi mo pwede withdrawin ng bulk or kukunin mo lahat ng entire amount kasi nga GIC is meant parang siyang time deposit, tapos makaka-withdraw ka lang ng certain chunk or percentage. And then, sabi ko, ayoko rin mag-IELTS. Sa school ko nga na SAIT na in-applyan, hindi kami ni-require ng IELTS or language exam. So, yun. Kaya, in-opt na lang namin na regular kasi sabi namin, hindi naman kami nagmamadali. Okay na yung 3 months siguro bago malaman yung result kasi magmamadali ka ng 20 days. So, yun. Ang balita ngayon, wala ng SDS. Okay, wala na yung expedited or express lane para sa mga applications for student visa. Ayan, tinanggal na siya. So, ano ba yung mga bansang nakikinabang for SDS? So, ito, Antigua and Barbuda, Brazil, China, Colombia, Costa Rica, India, Morocco, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines. Yan, kasama tayo sa mga apektuhan. Kasi alam ko rin, may mga kababayan rin tayong nag-o-opt sa SDS para nga mas mabilis ang processing ng kanilang visa application. Yan, nasa 20 days lang. Although, estimate yun guys, hindi yun laging nasusunod. Minsan nga, nauunahan pa sila ng regular application, yung regular stream. Depende rin talaga, alam niyo yun, syempre sa officer na matatapatan ng application nyo. Pero yun, SDS is really meant for expedited processing ng student visa applications. So aside sa Philippines, ito Senegal, and then St. Vincent and Grenadines, and then Vietnam. So medyo marami-rami yung maapektuhan. Yan, kasama ang sa Philippines. Pero ito merong umaalma din, India. Yan, sabi sa news, syempre sila yung may pinakamaraming chunk ng mga nagbabalak na international students dito sa Canada. And sinasabi nila na napaka-unfair daw ng pag-a-announce ng policy na ito. Biglaan, wala man lang pasabi or wala man lang timeline for effectivity. Kasi nung pagka-announce nila nito ay effective agad. So sabi nila, unfair sa mga nagpa-process na or in the middle na ng applications. So paano, for example, yung students nag-set up na ng GIC sa bangko. So di ba may processing pa yun sa bank. And then nag-take na rin or nag-aral ng language exam para may maipasa. And then nag-medical na rin. Syempre yun yung mga usual requirements for SDS. And then sasabihin bigla na okay, wala ng SDS. So dumaan kayo lahat sa regular stream. So sabi nung maraming students daw dito sa India, ito yung sa news na binabasa ko, ang source ay ICEF Monitor, yun yung source natin. Yan, medyo hindi nagustuhan ng mga na international students or prospective international students sa India dahil nga nag-effort na sila sa kanilang applications and then babawiin bigla yung SDS. Yan. Although, yun nga sabi namin, hindi naman to totally negative. Hindi siya forever closed sa application. So, kung nagsara yung isang door, which is SDS, may isang
door pa naman na open. Sa regular nga lang. Medyo may kabagalan, kailangan mo mag-antay dahil ang dami mong kasabayan na nagpa-process din ng international student visa applications. Yun nga lang no, kung titingnan mo rin with the recent changes and announcements, hindi na siya ganun karami. So as I can see, kasi ang dami nang umuurong or yan na, parang ayaw na tumuloy sa pag-aaral dito sa Canada. So nakakita rin tayo ng posts kasi natatakot na sila na baka kung ano yung abutan na namang announcement pagdating nila dito sa Canada. So feel ko kumpara nung 2022, 2023, ngayong 2024, medyo konti na lang yan. Malaki yung nabawasan na yung bilang ng pinaprocess ng officers. Although grabe yung processing nila, ang dami pa rin backlogs. Hindi ko maintindihan. So guys, ang dami nga lang backlog ngayon ng IRCC or yung mga sa embassy or offices dyan sa Manila. So, antay-antay lang talaga. Yan, kasi nagsara na yung SDS na sana inaasahan ng iba na express sana or expedited. So, nag-umpisa yung SDS noong 2018. Yan, inopen nila yan. Before baby, na ano mo na rin yan? Napag-aralan mo na rin? Napag-aralan ko na, hindi ko lang pinili sa application natin kasi ayoko mag-set up na ng GIC. Siyempre bilang bago or DIYer kami. So ibig sabihin, wala kaming agency. Kami-kami lang yung nag-aaral. Yan, ako lang yung nag-aaral. Oy, hindi natulungan kita So mag-drive. sabi ko, hindi ko alam yung GIC. Parang meron namang mode na or way para makapag-apply ng hindi kailangan ng GIC and then hindi ka na kailangan mag-IELTS. So, doon na lang tayo. Mag-wait lang naman tayo ng some more days. So, yun. Pero, marami pa rin talagang nag-o-opt ng SDS. Yung mga may alam or capability makapag-open ng GIC, then makapag-medical agad, and take ng IELTS. And then, sabi nga nung Dean ng International Education sa Humber College. Ayan, sabi niya, grabe na rin yung effect. There's so much confusion and what concerns him is the myriad ways in which this has impacted yung students nila and yung representatives. So, several conferences na rin daw kasi yung nadaluhan nila with the IRCC officers. And sabi, ito to quote, and sabi nung tinanungan nilang IRCC during their conference, no major changes were expected. Ayan, para hindi naman daw gulatin yung schools, yung educational institutions, pero ito, nabigla daw sila. So, bakit naman daw surprising move and biglang close na agad, walang leeway man lang na makapagpasa yung iba na nakapag-prepare na sana for SDS. Well, ganun na talaga ang immigration policies dito sa Canada. Parang expect the unexpected and every day there's a change. So, syempre, yun lang yung nasasabi talaga ng iba dahil sila yung affected. Yan, nakakaano lang din naman, nakakasad kasi yung iba nakapag-prepare na and then wala na palang ma-apply ang SDS. So, dun na lang sila sa regular stream or application. Yung stream naman na sinasabi mo na sa mga nagmamadali lang naman. Expedited lang naman. So, kaya ang sabi ko, hindi naman totally nagsara ang application. One of the ways lang yung nagsara. Kaya, dapat, updated rin tayo kasi mamaya may mag-apply pa through SDS which is closed na ngayon. So, yan. Pero malaking pera mawawala sa mga schools, dito sa Canada. Totoo. Kasi sobrang dami ng pagbabago. So may nabasa rin akong balita nga parang pinag-uusapan na nila yung funding sa mga schools dahil napakalaki na ng impact sa mga schools, sa mga mawawalang international students. Kasi na naman talaga ay nagbibigay or nagpo-provide sila ng funds yung mga international students na to. Very peak season nila 2021, 22, 23. Pero bigla mong ika-cut into half yan yung kanilang international students, diba, na pwedeng i-accommodate, which is yun, hindi maganda sa budget ng schools. Kaya
ayan, pinag-uusapan ng mga public officials yung possibility na mag-funding sa mga schools na pwedeng maapektuhan talaga ng mga immigration policies. Kaya maganda dyan, siguro, yung mga nagbabalak pupunta dito sa Canada, siguro wait na lang muna kayo. Kasi feeling ko naman magbabago or babalik ulit yan sa dati. Sabi kasi nila ganyan din daw nangyari dito before. Yes. Yung paghihigpit dahil nga daw mag-election. Maraming sasabing gano'n. So pwedeng wait muna, hold. Kasi kahit kami na nandito, guys, parang nawiwindang sa mga pabago-bagong policies. Pero kailangan lang natin talaga maging informed and mag-adapt. Yun. Kaya hindi ko na nga alam kung nakailang plans na tayo. So kanya-kanya na lang tayo ng plans. So at least na-share na namin yung iba. Pero with the current changes talaga, kailangan mo i-tailor fit yan sa sitwasyon ng pamilya mo, sa sitwasyon ng status nyo, and sa sitwasyon ng ating mga budget. Ayan, kasi iba-iba rin naman tayo ng capacities. Pwedeng susuko na ang ating mga wallet. Ayan, kailangan ng umuwi, wala ng pansugal. Kasi yung iba yung mga mag-e-end na yung permit, either uuwi na sila ng Pilipinas or mag-stay sila dito under tourist visa. So pag nandito ka as tourist, napakagastos nun. Yan, kasi hindi ka pwedeng mag-work. So yun ang ating mga sitwasyon as of this time. Kaya kami guys, apektado rin kami sa mga ganyang pagbabago dito sa Canada. Pare-parehas lang yan. Kumbaga kayo nasa Pilipinas, ganun din yung iniisip nyo, baka sa huli hindi rin kami magtagumpay. So kami ganun din guys. Ganun din yung iniisip namin, baka mamaya sa huli hindi rin tayo mabigyan. Pero syempre, lalo na sa mga nandito na, ayan, laban tayo. Yan, kasi may mga nailabas na tayo, mga sinakripisyo. So hanggat may chance, hanggat may araw pang valid ang ating mga permits, ayan, laban pa rin. Ayan. Anyway guys, update na rin namin kayo sa aming PGWP. Hanggang ngayon, wala pa rin yung PGWP namin. Oo nga. Still waiting pa rin kami. Yan, update namin kayo sa mga pinagpa-follow up na namin kasi magwa 160 days na nawala. And then dati, nung nag-check ako, 154 days yung processing. Ngayon, ang average processing 166. So, ibig sabihin, tumatagal talaga yung processing sa side ng IRCC. Napakadami nilang backlogs. Yan. Lang yung iba, Last year naman, hindi ganito katagal. So, anyway, positive rin naman daw yun kasi mas napapahaba niya yung stay or permit mo. Dahil if ever magrantan ka, di ba, ng PGWP na 1 year or 3 years, dun pa lang mag-start kung kailan nila naaprubahan ang iyong permit. So, yan. Kaya hintay-hintay lang. Antay-antay lang. Sana dumating. And yan, good luck sa mga nag-a-apply na international students ngayon. Yan, stay updated, be updated. Alam nyo na yung dapat nyong i-comply kung mag-a-apply kayo as an international student ngayon pa lang. So, meron na tayong field of study requirement. So, yan, kung mache-check nyo yung previous vlogs namin, na-explain na namin yun. And yan, dapat talaga nakaplano kayo sa mga in-demand na occupations dito sa Canada. Alright, so ayan, I guess hanggang dito na naman muna. Malapit na tayo sa trabaho. Actually, umikot ako kasi sobrang traffic dito sa Crouch Hill. Hindi mo napansin, Oo. Eh, iba nga tong way na to, napansin ko. Grabe, hindi ko alam kung may aksidente doon. Hindi gumagalaw. Hindi, buti nag-reroute ito. Yan. So, malapit na kami, guys. Nandito na tayo sa 14th Street Southwest. May minutes na lang. Yeah, so I think hanggang dito na lang muna. So maraming salamat na naman sa pagsama sa aming video for today. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, please consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!